Hayaan nyo na. Hayaan nyong magluto ang katulong namin. Pag-uwi ko mula sa trabaho, 12 miyembro ng pamilya ng asawa ko ang naghihintay sa akin. Ang mapanuyang ngiti ng biyenan kong babae. Walang imik kong kinaladkad ang aking maleta at umalis ng bahay. Kinabukasan, naging isang magulong impyerno ang bahay ng mga biyenan ko. Marahil, ang tingin lang nila sa akin ay isang manugang na magaling kumita ng pera. Ngunit may isang bagay silang nakalimutan. Ako, na umutang ng 100 milyong piso para iligtas ang kanilang palubog na kumpanya at may hawak na 40% ng shares nito. Ang dala ko sa aking maleta ay hindi lang mga damit. Dala ko ang isang mahalagang ebidensya na puputol sa kanilang paghinga. Ang accounting ledger na naglalaman ng lahat ng kanilang katiwalian. Kung gusto ninyong malaman ang matamis na paghihiganti ng isang manugang na biglang tinrato na parang katulong, mag-subscribe at i-like na ang channel ng Istasyon ng Puso. Araw iyon na hindi ko malilimutan kung kailan napakagabi na ng uwi ko. Buong araw akong binugbog ng isang pagpupulong sa construction company na tila isang arena ng labanan. Ang pag-usad ng proyekto, ang daloy ng pondo, ang mga numero na nagkalat sa mga papel, halos sumabog ang ulo ko. Ang pangalan ko ay Isabela Reyes, ang Chief Financial Officer. Sa madaling salita, ako ang may hawak sa daluyan ng dugo ng buong kumpanya. Ngunit gaano man ako kahusay sa mga numero, pag-uwi ko sa bahay, isa lang akong ordinaryong babae na gustong huminga ng maluwag at kumain ng mainit na hapunan. Isang ina na gustong makatulog ng mahimbing habang pinakikinggan ang daldal ng aking anak. Habang minamaneho ko ang sasakyan papasok sa garahe, madilim na ang buong paligid. Ang hangin na dumadampi sa mga halaman sa hardin ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Pagbaba ko ng sasakyan, naisip ko, iinitin ko na lang ang sinigang na niluto ko kahapon, magpiprito ng isang pirasong isda, at ihahanda ang hapunan ng anak kong si Sofia. Sa isip ko, nakikita ko na ang asawa kong si Marco de Leon na sasalubong sa akin sa pinto, kukunin ang bag ko at magtatanong ng malambing, "Pagod ka ba, mahal?" Tila isang salita lang niya ay sapat na para matunaw ang lahat ng aking pagod. Ngunit pagbukas ko ng pinto, tila may bumagsak na mabigat sa puso ko. Ang sala ay maliwanag na parang tanghali at puno ng tao. Nanigas ako sa kinatatayuan ko na parang binuhusan ng malamig na tubig. Sa sofa, sa mga upuan sa hapagkainan, at maging sa hagdanan, siksikan ng mga tao. Sa tantiya ko, higit pa sa 10. Nandoon ang panganay na bayaw ko, ang mga tita at tita niya, ang tiyo at tiya niya, pati na ang mga pamangkin. Tila nagkaroon ng grand reunion ang buong angkan ng mga De Leon. Sa mesa, nagkalat ang mga balat ng prutas, mga mumo ng biskwit at mga baso ng kape na hindi naubos. Ang eksena ay parang may emergency family meeting, pero ang nakapagtataka, walang sino man ang bumati sa akin. Ang lahat ay nakatingin sa akin na parabang ako ang isang taong huli sa usapan at pinaghintay ang lahat. Ang ilan ay sumulyap lang at agad na ibinaling ang tingin. Ang iba naman ay may makahulugang ngiti na tila inaabangan kung ano ang magiging reaksyon ko. Nakatayo pa rin ako roon, bitbit ang aking bag at hawak ang cellphone. Bago pa man ako makapagsalita, ang biyenan kong si Doña Elvira na nakaupo sa gitna ng sofa na nakadekwatro na parang reyna ay sinuri ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, ngumisi siya at pinarinig sa lahat ang kanyang sinabi. "Aba, kararating lang pala ng katulong natin. Oh, sige na, kanina pa naghihintay ang lahat. Kailangan na nating kumain ng hapunan na ihahanda ng ating mahal na manugang." Sa sinabi niyang iyon, nagtawanan ang lahat sa sala. Hindi iyon masayang tawanan. Iyon ay isang tawang mapanlait, puno ng tagumpay dahil sa pagpapababa sa kapwa. Nag-init ang aking mga tainga. Isang tiyo niya ang sumabat pa na may halong biro at pang-uuyam. Narinig ko
Ang laki raw ng sweldo mo, ha? Siguradong ganun din ka-espesyal ang ihahanda mong hapunan. Biglang nanuyo ang lalamunan ko. Ang buong araw na pagod ay tila nag-ipon at bumara sa aking lalamunan. Tumingin ako sa paligid, ngunit wala akong nakitang kahit katiting na hiya o respeto sa kanilang mga mukha. Basta na lang silang pumasok sa bahay ko, hinintay ako, at ngayon ay iniinsulto ako sa harap ng lahat na parang isang palabas. Nanatili akong tahimik sa loob ng ilang segundo. Hindi ako nakipag-away, hindi rin ako umiyak. Huminga lang ako ng malalim at sa pinakalmadong boses na kaya ko, nagtanong, "Nagpasabi po ba kayo na darating kayong lahat?" Bago pa man may sumagot, ang tita niyang si Lorna ay sumandal pasulong at tinitigan ako ng masama. "Anong pasabi? Bahay ito ng mga De Leon. Akala mo ba hotel ito na kailangan pa ng reservation?" Pagkatapos ng mga salitang iyon, muling umugong ang tawanan na para bang ang katotohanang naglakas loob akong magtanong ay isang malaking katatawanan. Tumingin ako sa asawa ko. Si Marco ay nakasandal sa pader sa isang sulok, nakatutok lang siya sa kanyang smartphone. Hinintay kong tumingin siya sa akin na sana ay sabihin niya, "Ma, sobra naman po yata yan," kahit isang salita lang. Ngunit hindi siya tumingin sa akin. Kumilos siya na parang hindi ako umiiral, na parang normal lang ang lahat ng ito, na ang buong pamilya ay tinatawag na katulong ang kanyang asawa at tinatawanan ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi ang hapunan ko ang gusto nila. Ang gusto nila ay yumuko ako. Ang gusto nila ay mapahiya ako sa harap ng mahigit 10 tao para sa susunod alam ko na kung saan ako lulugar at susunod na lang ako sa gusto nila. Nanlamig ang buong katawan ko dahil sa sakit, sa sama ng loob at sa lamig ng kanilang pagtrato. Inilapag ko ang aking handbag sa isang upuan malapit sa pinto. Walang imik akong umakyat sa itaas. Bawat hakbang ko ay tila dinadaganan ng mabigat na katahimikan. Pagpasok ko sa kwarto, binuksan ko ang aparador at kinuha ang maleta sa isang sulok. Hindi nanginginig ang mga kamay ko. Ramdam ko lang ang mabagal at ritmikong pagtibok ng aking puso. Tila may nabasag sa loob ko, kasabay ng paggising ng ibang bagay. Isinilid ko ang ilang mahahalagang damit, mga personal na dokumento at ilang gamit ni Sofia. Mabilis at walang paligoy kong inayos ang aking mga gamit. Wala nang oras para magdalamhati. Inihanda na nila ang entablado at kung mananatili ako roon, magiging isa lang akong papet sa kanilang dula. Makalipas ang halos 20 minuto, kinaladkad ko na ang maleta pababa ng hagdan. Ang sala ay naging tahimik na parang sementeryo. Lahat ng mata ay sumunod sa tunog ng mga gulong ng aking maleta. Biglang tumayo ang aking biyenan at nagtanong na parang umuungol, "Saan ka pupunta?" Huminto ako sa tapat mismo ng pinto at lumingon sa kanya. Hindi ko kailangang sumigaw. Isang matatag at malinaw na salita lang ang kailangan para putulin ang lahat ng kanilang pangmamaliit. Ang katulong, magre-resign na po simula ngayon. Ang buong paligid ay nagyelo. Maya-maya, nagsimula ang bulungan. May nagmura. "Nababaliw na ba yan? Nandito lahat ng nakakatanda." May isa namang sumigaw ng matinis. Ang babaeng umaalis ng bahay ay hindi dapat pinakikisamahan. Hindi ako lumingon. Binuksan ko ang pinto, kinaladkad ang maleta at naglakad palayo ng walang pag-aalinlangan. Noong gabing iyon, inakala kong umalis ako dahil sa pride. Pero hindi. Umalis ako dahil napagtanto ko na kung mananatili ako roon, mawawala ang huling piraso ng aking dignidad. At hindi nila alam, kinabukasan, ang bahay na iyon ay magiging isang lugar kung saan wala ni isang makakangiti. Dahil ang dala ko sa maletang iyon ay hindi lang mga damit. Kung aabot tayo sa puntong ito, marahil ay nahulaan nyo na ang pag-alis ko noong gabing iyon ay hindi isang padalus-dalos na desisyon. Iyon ang huling patak na umapaw sa baso ng aking pasensya na ilang taon kong tiniis, pinagtiyagaan at pinaniwalaan na magiging maayos din ang lahat.
Ngunit tulad ng buhay, hindi lahat ng kasal ay isang fairy tale. Habang lalo kang nagpapakumbaba, lalo kang tinatapakan. Habang lalo kang nananahimik, lalo kang binabalewala. Nakilala ko si Marco De Leon, 8 taon na ang nakalipas. Noon, isa lang siyang ordinaryong site engineer. Palaging puno ng alikabok, maagang umaalis at gabing-gabi na umuuwi. Ang kanyang mga kamay at paa ay puno ng mga galos mula sa pag-akyat baba sa mga bakal ng gusali. Ako naman noon ay isang finance manager sa isang medium-sized na kumpanya. Hindi ako mayaman, ngunit may sarili akong prinsipyo sa pera. Matipid ako at hindi ako nagpapahiram kahit isang sentimo nang walang kasulatan. Si Marco ay hindi magaling magsalita, ngunit mabait siya. Naakit ako sa kanyang tahimik at masipag na pagtatrabaho. Palagi niyang sinasabi, "Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang kondo sa BGC, pero hindi kita pahihirapan dahil sa katamaran ko." Naniwala ako sa kanya. Sobra-sobra ang tiwala ko. Kahit na alam kong palubog na ang kanilang pamilya, buong puso ko pa ring piniling maging asawa niya. Noon, ang construction company ng kanyang ama ay parang isang bangkang butas. Ang mga proyekto ay natigil, ang bayad sa mga materyales at sa mga trabahador ay hindi nababayaran at ang utang sa bangko ay tila pumapatay sa kumpanya. Si Doña Elvira ay malayo sa kanyang aruganteng imahe ngayon. Tuwing magkikita kami, buntong hininga siya ng buntong hininga, hirap na talaga kami, hija. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang magpaparinig. Dahil finance manager ka, siguradong magaling ka sa pera. Baka naman matulungan mo kaming makahanap ng paraan para makabangon. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang naramdaman ko noon. Naaawa, nag-aalala, at sa isang banda, naisip ko, mag-asawa na kami, dapat naming pagtulungan ito. Ilang araw pa lang pagkatapos ng aming kasal, narinig kong kailangan na ng pera ng kumpanya. Umupo si Marco sa harap ko, namumula ang mga mata at halos magmakaawa. "Isabela, kapag bumagsak ang kumpanya, hindi kakayanin ni Papa." Diretsahan ko siyang tinanong, "Magkano ang kailangan ninyo?" Ang halagang sinabi niya ay nagpatayo ng balahibo ko. Hindi ito libo-libo o daan-daang libo. Ito ay isang halaga na kung basta-basta kong sasagutin, maaaring mawasak ang buong buhay ko. Ngunit gumawa ako ng isang desisyon na kahit ngayon ay itinuturing kong isang hangal ngunit puno ng pagmamahal na hakbang. Inilabas ko ang lahat ng aking ipon at umutang pa ako sa bangko ng 100 milyong piso sa ilalim ng aking pangalan. Hindi dahil gusto kong maging bida, kundi dahil si Marco noon ay tila nasa dulo na ng kawalan ng pag-asa. Noong gabing pumirma ako sa loan documents, naalala kong nanlalamig ang aking mga kamay at halos lumabas ang puso ko sa dibdib. Huli ko siyang tinanong, "Sigurado ka bang kaya ninyong makabangon?" Hinawakan niya ang aking mga kamay at sinabi sa paos na boses, "Pinapangako ko, hinding-hindi ko hahayaang pasanin mo ito mag-isa." Ang pangakong iyon ay naging malaking ginhawa sa akin noon. Hindi ko akalain na ang kanyang pananahimik sa hinaharap ang magiging pinakamatinding sugat para sa akin. Dahil sa perang iyon, naisalba ang kumpanya. Hindi lang ako nagbigay ng pera, sinuri ko ang mga libro ng kumpanya, nirepaso ang mga kontrata, nakipagnegosasyon sa mga supplier, at tinanggal ang lahat ng hindi kinakailangang gastos. Ginamit ko ang aking kaalaman para muling bigyang buhay ang isang naghihingalong negosyo. Ilang gabi akong nagpuyat at sa umaga, maaga akong gumigising para ipaghanda ng pagkain ng buong pamilya. Hindi ako nagyabang. Naisip ko, sapat na kung mapoprotektahan ko ang aming pamilya. 3 taon ang lumipas at ang kumpanya ay tuluyan nang naging matatag. Si Marco ay nakakakuha na ng mga bagong proyekto, nakikipagkilala sa mga bagong partner at palaging nakasuot ng malinis na suit. Tinatawag na siyang Sir Marco ng mga tao, pinupuri ang kanyang galing at diskarte. Masaya ako para sa kanya.
Minsan, kinakausap ko ang sarili ko, sulit din ang pagod, matagumpay na ang asawa ko, hindi na mahihirapan si Sofia sa hinaharap. Sa legal na usapan, hawak ko pa rin ang 40% ng shares ng kumpanya dahil ako ang nag-invest ng kapital at ako ang garantor ng utang. Karapatan ko iyon, ngunit hindi ko iyon ipinangalandakan. Hindi ko ipinagyabang sa mga kamag-anak o ginamit para magkaroon ng kapangyarihan sa bahay. Bilang manugang at asawa, inisip ko na kapag masyado kong ipinaglaban ang aking karapatan, mawawala ang pagmamahalan. Pinili ko ang manahimik para sa kapayapaan. Ngunit hindi ko alam, para sa ibang tao, ang pananahimik ay hindi isang birtud, kundi isang tanda ng kahinaan. Nang umunlad ang kumpanya, mabilis na nagbago ang ugali ng biyenan ko. Noong mahirap pa sila, Hija ang tawag niya sa akin at sinasabing lahat ay dahil sa akin. Ngunit nang magkapera na sila, nagsimula siyang magsabi sa harap ng ibang tao dahil sa swerte ng pamilya namin, kaya umasenso rin siya. Sa unang dinig, parang papuri, pero sa totoo lang, binabaliwala nito ang lahat ng aking sakripisyo at ginagawa akong isang taong sumakay lang sa tagumpay nila. Nasasaktan ako, pero tiniis ko. Naisip ko, matanda na si Mama, siguro gusto lang niyang mapreserba ang kanyang dangal. Hanggang sa isinilang ko si Sofia at dahil sa hirap ng pagsabayan ng trabaho at pag-aalaga, napagdesisyonan naming tumira sa bahay ng mga biyenan ko. Ang dahilan nila, mas madali raw na may mag-aalaga sa bata at may tutulong sa gawaing bahay. Inakala ko na magiging masaya ang manirahan kasama ang isang malaking pamilya. Naisip ko ang isang tahanan na puno ng tawanan at pagtutulungan. Sa mga unang araw, ganoon nga, masaya ang maraming tao sa bahay, may nag-aalaga kay Sofia at may mga kwentuhan. Ngunit habang tumatagal, napagtanto ko na sa bahay na iyon, palagi akong isang dayuhan. Tuwing may pagtitipon, ang usapan ay palaging tungkol sa dangal at kasaysayan ng angkan ng mga De Leon. Ang papel ko lang ay ang maupo ng tahimik, magsilbi ng kape, maghain ng prutas at ngumiti. Walang nagtatanong ng opinyon ko at walang kumikilala na ako ang nagbangon sa kanilang pamilya. Ang tingin nila sa akin ay isang makinang magaling magtrabaho, isang babaeng kumikita ng pera, nagluluto at tahimik na nagtitiis. Isang babaeng napakadaling gamitin. Ang aking biyenan ay palaging may mga patutsada. Ang mga manugang ngayon magaling kumita ng pera pero dapat pa ring marunong sa kusina. Parang isang paalala, pero sa totoo lang, sinasabi nito na gaano man ako kagaling, ang lugar ko pa rin ay sa kusina. Tuwing sinasabi niya iyon, ang buong pamilya ay tumitingin sa akin na parang sinasabing, dapat alam mo kung saan ka lulugar. Nanahimik ako. Naniwala akong kaya kong pagsabayin ang trabaho at pamilya. Naniwala akong kapag tiniis ko ang isang salita, magiging mapayapa ang aming tahanan. Ngunit hindi ko alam na ang pananahimik ko para sa kanila ay parang isang blankong papel na pwede nilang sulatan ng kahit ano. Sila ang nagpasya kung sino ako at sila ang tumawag sa akin ng kung ano-ano. At noong gabing iyon, kung kailan 12 miyembro ng pamilya ang naghihintay sa akin, napagtanto ko, ang kapalit ng matagal na pananahimik ay ang maging isang taong kahit anong oras ay pwedeng utusan, insultuhin at pagtawanan na lang. Hanggang ngayon, habang inaalala ko ito, sumisikip pa rin ang dibdib ko. Ngunit mas masakit pa sa mga salita ng aking biyenan ay ang katotohanang hinayaan ng aking asawa na maging normal ang lahat ng pang-aabuso sa akin. At hindi ko akalain na pagkatapos ng lahat ng ito, ang tunay na mukha ng lahat ay mas malupit at mas karumal-dumal pa. Sa loob ng maraming taon, nasanay akong lunukin at tiisin ang lahat. Naniwala akong kung mananahimik lang ako, magtatrabaho ng mabuti at aalagaan ang pamilya, darating ang araw na makikita nila ang aking tunay na halaga.
Ngunit, mga kaibigan, may mga taong habang lalo mong pinagbibigyan, lalo silang umaabuso, habang lalo mong minamahal, lalo kanilang minamaliit. Ang unang patalim na tumusok sa aking dangal ay nagsimula sa isang tila simpleng biro. Araw iyon ng anibersaryo ng pagkamatay ng lolo ng asawa ko. Kinailangan kong umalis ng maaga dahil sa isang biglaang business trip. Noong gabi bago iyon, nag-text ako kay Marco. Baka gabihin ako ng uwi bukas. Dadaan lang ako sa bahay para magbihis tapos diretso na ako diyan. Pakisabi na lang kay mama. Ha, maikli siyang sumagot. Sige, akala ko sapat na iyon. Hindi ko akalain na ang sandali kong pagkawala ay magiging from magandang pagkakataon para sa kanila. Na pag-usapan ako, husgahan at ilagay sa isang paglilitis. Hapon na nang makabalik ako sa opisina. Papadilim na at ang matinding traffic ay tila humigop ng lahat ng lakas ko. Pagpasok ko sa bakuran ng mga biyenan ko, bago ko pa man mapatay ang makina ng sasakyan, may narinig akong matinis na boses mula sa loob. Boses iyon ng tita niyang si Lorna. Sinadya niyang lakasan ng boses para marinig ng buong bahay. At kung sakaling dumating na ako, maririnig ko rin. Tingnan niyo yan, gabi-gabi na lang nasa labas. Baka naman may kalalakihan yan, kaya laging ginagabi. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Ang mga kamay ko ay nakahawak pa rin sa manibela at ang puso ko ay tila pinipiga. Sa sandaling iyon, inisip kong baka nagkamali lang ako ng dinig. Paano nila masasabi ang ganoong bagay sa isang manugang sa harap ng buong angkan sa isang araw ng pag-alala? Ngunit narinig ko ang bawat salita at nag-init ang aking mga tainga. Pagkatapos ng mga salitang iyon, umugong ang tawanan. May tumawa ng malakas, may mga nagpipigil ng tawa, at may mga umubo bago nakitawa. Nanlamig ang buong katawan ko sa tawanan na iyon. Hindi iyon masayang tawanan. Iyon ay isang tawang mapanlait na para bang nakahanap sila ng kahinaan at masaya sila dahil may bago silang pag-uusapan. Pumasok ako sa bakuran. Bawat hakbang ko ay tila may nakataling bato. Nakita ko si Marco sa loob. Nakaupo siya malapit sa mesa at nag-aabot ng pagkain sa ibang kamag-anak. Siguradong narinig niya. Ang boses ni Tita Lorna ay sapat na para marinig ng lahat. Ngunit hindi siya lumingon sa akin. Walang reaksyon, walang pagsaway na tita, sobra naman po yan, kahit isang senyas man lang para patigilin sila. Kumilos siya na parang isang normal na biro lang iyon, na parang ang dangal ng kanyang asawa ay walang halaga. Si Doña Elvira naman, imbes na sawayin sila, ay bahagya pang ngumisi. Kunwari ay pinagtatanggol ako, pero sa totoo lang, nilalagyan niya ng asin ang sugat. Ang mga kabataan ngayon, iba na. Matitibay na yan, hindi na nila iniinda ang ganyang mga biro. Sinabi niyang matibay ako, pero ang tingin niya ay nagsasabing, dahil matibay ka, kaya ka ganyan. Nagre-rebelde. Nakatayo ako sa may pinto, pakiramdam ko'y hubad na hubad sa gitna ng palengke. Gusto kong sumagot, gusto kong tanungin, Tita, may ebidensya po ba kayo sa sinasabi ninyo? Gusto kong isigaw, huwag ninyong gawing katatawanan ang dangal ko. Ngunit nakita ko ang anak kong si Sofia. Nakasuot ng pink na bestida, nakaupo siya sa mesa ng mga bata, hawak ang isang candy at nakatingin sa akin. Tinawag niya ako sa mahinang boses, Mama. Sa isang salitang iyon, tila may bumara sa aking lalamunan. Nilunok ko ang aking galit at huminga ng malalim. Pumasok ako sa loob, yumuko sa harap ng larawan ng kanilang yumaong ninuno at nagsindi ng insenso. Kahit nag-aalab ang aking puso, ginawa ko ang aking tungkulin bilang manugang. Pagkatapos, hindi na ako umupo sa mesa. Sa tuyong boses, nagpaalam ako sa lahat. Kararating ko lang po, medyo pagod. Akyat lang po ako sa taas para magbihis. Pinilit kong huwag manginig. Dahil kung makikita nilang nanginginig ako, mas lalo silang matutuwa at iisiping guilty ako. Pagpasok ko sa kwarto at pagsara ng pinto, doon nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Hindi sa takot, kundi sa sama ng loob.
Umupo ako sa dulo ng kama at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Isang babaeng pagod sa trabaho, sa pag-aalaga ng anak at sa pag-aasikaso sa asawa at mga biyenan, ngayon ay binabansagan na immoral dahil sa isang walang basehang salita. Tinanong ko ang aking sarili, para saan pa? At nabubuhay ako ng ganito. Noong gabing iyon, nang nagsiuwian na ang mga bisita, umakyat si Marco sa kwarto. Kumilos siya na parang walang nangyari, naghubad ng polo at humiga sa kama. Bigla akong napatayo at sa boses na pilit kong hindi pinapanginig, nagtanong, "Sa tingin mo, nararapat lang sa akin na marinig ang mga salitang iyon?" Sumimangot siya na parang naiinis, bumuntong hininga at malamig na sumagot, "Ano ka ba? Biro lang ng mga kamag-anak yon. Masyado mong dinidibdib." Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Tumigas ang aking boses. Biro? Ang pagtawanan ang dangal ng asawa mo sa harap ng buong angkan? Biro yun? Iritado siyang tumalikod. Palagi mo na lang pinapalaki ang mga bagay-bagay. Masaya ang lahat. Tapos sisirain mo ang bunigi dahil lang sa ilang salita? Mapapahiya lang ang pamilya natin. Ang mga salitang dangal ng pamilya natin ay parang isang sampal. Oo nga pala. Sa isip niya, mas mahalaga ang dangal ng pamilya kaysa sa damdamin at dignidad ng kanyang asawa. Nanahimik ako. Ayoko nang makipag-away dahil kahit anong gawin ko, ako lang ang lalabas na bastos na sumasagot sa nakakatanda at sila ay mananatiling mga kamag-anak na nagbibiro lang. Pagkatapos ng araw na iyon, lahat ay nagbago. Tuwing may pagtitipon, hindi na ako isang miyembro ng pamilya, kundi isang utusan. Inuutusan nila akong magtimpla ng kape, magligpit ng mesa, at maghugas ng mga plato. Kahit kararating ko lang mula sa trabaho at hindi pa nakakapagbihis, kapag medyo mabagal ako, agad na may maririnig akong sermon. Ang laki-laki ng sweldo, pero ang bagal-bagal naman sa gawaing bahay. May isang beses na harap-harapan akong sinabihan, kung magaling kang kumita ng pera, dapat ganoon ka rin kagaling sa kusina para maging perpektong babae ka. Tiniis ko dahil maliit pa si Sofia. Ayokong lumaki siyang nakikita ang kanyang ina na nakikipag-away sa kanyang lola at mga kamag-anak. Ayokong lumaki siyang takot na magkawatak-watak ang aming pamilya. At dahil may maliit pa akong pag-asa na isang araw, magigising si Marco at papanigan ako. Ngunit habang lalo akong nagtitiis, lalo lang nilang sinusubok ang aking hangganan. Tinitingnan nila kung hanggang saan ako tatagal, kung gaano ako kayang yumuko, at kung anong mga insulto ang kaya kong tiisin ng tahimik. Ang sama ng loob ay hindi nawala. Nanatili itong isang baga sa aking puso, naghihintay ng araw na sasabog ito. Pagkatapos ng anibersaryong iyon, hindi ko na tiningnan ang aking mga biyenan sa parehong paraan. Bawat salita, bawat sulyap, bawat ngisi nila ay binabantayan ko. At habang lalo ko silang inoobserbahan, isang nakakatakot na katotohanan ang aking napagtanto. Hindi lang nila gusto na malaman ko ang aking lugar sa bahay. Gusto nilang kunin ang aking posisyon sa kumpanya, ang aking pera at ang aking kapangyarihan. Sa madaling salita, ang plano nila ay gamitin ako hanggang sa huli at pagkatapos ay itatapon na parang basura na walang dala kahit ano. Noong mga panahong iyon, laging gabing-gabi na umuuwi si Marco. Kahit na nakahain na ang hapunan, tulog na si Sofia at tahimik na ang bahay, hinihintay ko pa rin siya hanggang hating gabi. Umuuwi siyang amoy sigarilyo, pagod ang mukha, pero ibang klase ng pagod kumpara noong nasa construction site pa siya. Kapag tinatanong ko kung bakit siya ginabi, may meeting lang ang sagot niya. Kapag tinatanong ko kung sino ang kasama niya, sumisimangot siya. Trabaho to. Bakit kailangan mo pang alamin lahat? Palaging ganoon. Dati, kahit gaano siya kapagod, nagkukwento pa rin siya. Ngayon, nagtatago na siya. Nakikita ko siyang palaging kausap ng palihim si Doña Elvira at ang kanyang nakababatang kapatid na si Paulo. Si Paulo,
Simula nang umunlad ang kumpanya, laging pormado at puro proyekto, koneksyon at partner ang bukang bibig. Ngunit para sa akin, ang galing niya ay hindi sa construction, kundi sa pambobola. Napansin kong tuwing dumarating si Paulo, isinasara ni Doña Elvira ang pinto, tinatawag si Marco at nagbubulungan sila. Isang araw, habang nagliligpit ako sa kusina, narinig ko ang kanilang mga boses sa sala. Hindi ko sinasadyang makinig, pero isang salita ang narinig ko na nagpanlamig sa aking mga kamay. Boses iyon ni Doña Elvira, mahina pero matalim. Dapat mailipat mo na sa pangalan ko ang lahat ng ari-arian. Paano kung makipaghiwalay yang babaeng yan? Agad na sumang-ayon si Paulo. Tama yan, ma. Kapag masyadong malaki ang hawak na shares ng babae, baka isang araw talikuran niya tayo at isama sa pagbagsak ang buong pamilya. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Marco. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, isang buntong hininga. Pero hindi pwede nang walang pirma ni Isabela. Nagtago ako sa likod ng hagdan, pinipigil ang aking paghinga. Malinaw na malinaw. Ang tinutukoy nilang babaeng, yan ay ako. Ang babaeng nag-alay ng pera, pagod at kabataan para iligtas ang kumpanyang ito, ngayon ay itinuturing na isang tagalabas. Gusto kong lumabas at isigaw, anong pinaplano ninyo? Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Kung lalabas ako, gagawa lang sila ng 100 dahilan. Sasabihin nilang nagkamali lang ako ng dinig o biro lang iyon, at higit sa lahat, kailangan ko ng matibay na ebidensya, hindi emosyon. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Habang nakatingin sa kisame at sa mahimbing na natutulog na si Marco, pakiramdam ko'y isa siyang estranghero. Tinanong ko ang sarili ko, alam niya ang lahat. Narinig niya ang plano ng kanyang ina at kapatid na kunin ang karapatan ko. Napipilitan lang ba siya o kasabwat din siya? Ang tanong na iyon ay parang isang bato na dumagan sa aking dibdib. Kinabukasan, tahimik kong sinimulang suriin muli ang mga dokumento ng kumpanya. Walang ingay. Binuksan ko lang ang laptop at tiningnan ang mga email, minutes of the meeting at mga draft ng kontrata. At tama nga ang hinala ko. May mga dokumento tungkol sa pagbabago ng shareholder composition, pag-aayos ng voting rights at pagdaragdag ng legal representative. Hindi ito simpleng proseso. Ito ay isang maingat na plano para tanggalin ako sa posisyon. At ang pinaka-importante, kaya nilang ihanda ang lahat. Pero kung wala ang aking pirma, walang magiging legal. Doon ako kinilabutan, pero kasabay nito, nagising ang diwa ko. May alas pa ako, ang dokumento at ang aking pirma. Mula noon, napagtanto kong naghahanap sila ng paraan para kusang loob akong pumirma o para tanggalan ako ng karapatang pumirma. Noong gabing iyon, nagkunwari akong walang alam at malambing na tinanong si Marco, may pagbabago ba sa kumpanya? Parang ang dalas ng meeting ninyo. Ibinaba niya ang kanyang kutsara. Tiningnan ako at sinabing, inaayos lang namin ang ilang internal procedures. Kalmado pa rin akong nagtanong, ganoon ba kaimportante ang procedure na yan para kailangan pa ni na Mama at Paulo sa meeting? Sumigaw siya, minamanmanan mo ba ako? Mag-alaga ka na lang ng bata sa bahay. Ako na ang bahala sa trabaho. Ang mga salitang mag-alaga ka na lang ng bata sa bahay ay parang isang hiwa ng kutsilyo. Buong araw din akong nagtatrabaho, nag-aalaga kay Sofia at gumagawa ng gawaing bahay, pero kung magsalita siya, para akong isang palamunin. Hindi ako nakipag-away. Huli ko na lang siyang tinanong, itinuturing mo pa ba akong pamilya? Matagal siyang natahimik at pagkatapos ay tumalikod at pabalang na sumagot, huwag kang OA. Mula noon, naging malamig na ang pakikitungo niya. Hindi na siya nangangamusta, kumikilos siya na parang ibang tao. Kasabay nito, ang aking biyenan ay nagsimulang magkalat ng mga tsismis tungkol sa akin sa mga kamag-anak. Bawat kainan ay parang isang paglilitis sa akin. Kapag masyadong maraming pera ang hawak ng babae, nagiging masama, sabi niya. Minsan,
Harap-harapan pa niyang sinabi, "Ang pera, kapag napunta sa kamay ng babae, nagiging sanhi ng kapahamakan sa pamilya. Ang mga kamag-anak sa paligid ay tatango-tango at sasang-ayon." Tama yan, ate. Kapag ang babae ang may kapangyarihan, minamaliit na ang asawa. Humigpit ang hawak ko sa aking kubyertos. Alam ko na ang ginagawa nila. Dahan-dahan nilang sinisira ang aking reputasyon. Ginagawa nila akong isang babaeng sakim, maluho at umaabuso sa kapangyarihan ng asawa. Para kapag kinuha na nila ang aking shares at pinalayas ako sa kumpanya, mayroon silang magandang dahilan. Sasabihin nilang hindi ako marunong lumugar, na naging masama ako dahil sa pera, na wala akong karapatan. Doon ko napagtagpi-tagpi ang lahat. Ang gabing iyon, kung kailan 12 kamag-anak ang naghihintay sa akin, ay hindi isang aksidente. Isa itong dula. Isang dula para mapanood ng buong angkan habang ako ay iniinsulto, tinatawag na katulong at yumuyuko. Kung nakipag-away ako, sasabihin nilang bastos ako. Kung tiniis ko at pumasok sa kusina, ituturing na talaga nila akong katulong. Sa kahit anong paraan, panalo sila. Kinakalkula nila na kapag nasa pinakamababang posisyon ako, walang sinuman ang papanig sa akin kapag kinuha na nila ang aking shares at kapangyarihan. Kahit na alam ko na ang lahat, hindi pa ako gumanti. Hindi dahil sa takot, dahil alam kong sa ganitong laban, hindi luha o sigaw ang kailangan. Kailangan kong labanan sila gamit ang bagay na pinakakinatatakutan nila. Ang mga dokumento, ang ebidensya at ang katotohanan na sasabog ng hindi nila inaasahan. At sa aking isip, itinatak ko ang isang malamig at malinaw na pangungusap. Kung gusto ninyo akong gawing katulong, ipapakita ko sa inyo kung paano hawakan ng katulong na ito ang susi ng inyong kulungan. Ang katulong, magre-resign na po simula ngayon. Pagkatapos kong sabihin niyon at kinaladkad ang aking maleta palabas, naiisip ninyo na siguro kung ano ang naging reaksyon sa loob ng bahay. Sandaling katahimikan, pagkatapos ay mga mura, paninisi at mga tingin na tila gusto akong patayin. Para bang nagkasala ako ng treason, ngunit ang nakapagtataka, hindi na ako natatakot. May narinig akong tila pagbagsak ng isang bagay sa loob ko na matagal nang dumadagan sa akin. Lumabas ako at kinaladkad ang maleta. Ang tunog ng mga gulong nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang malamig na hangin ay humampas sa aking mukha, ngunit ang isip ko ay napakalinaw. Hindi ako nagpalaboy-laboy sa kalye o umupo at umiyak. Dumiretso ako sa bahay ng mga magulang ko. Pagpindot ko ng doorbell, binuksan ni Mama ang pinto. Tiningnan niya ang aking maleta at ang aking mukha. Bago pa siya magtanong, mahina akong sinabi, "Ma, pwede po bang dito muna kami ni Sofia ng ilang araw?" Bumuntong hininga lang si Mama at pinapasok ako. Wala siyang sinabi, hindi siya nagtanong. Sa sandaling iyon, tila may bumara sa aking lalamunan, ngunit pinigilan ko ang aking luha. Dinala ko si Sofia na nakatulog na sa aking balikat. Sa kwarto, sumikip ang dibdib ko habang tinitingnan ang kanyang mukha. Alam kong mula sa sandaling umalis ako sa bahay ng mga biyenan ko, magbabago na ang aming buhay. Wala na akong karapatang maging mahina. Hinalikan ko siya sa noo at bumulong, "Sofia, matulog ka na. Si Mama ang bahala sa lahat." Kahit sinabi ko iyon, kinakabahan din ako. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa mga darating na araw. Bumalik ako sa sala, umupo, at binuksan ang aking maleta. At ito ang bagay na hindi nila inaasahan. Ang laman ng maletang iyon ay hindi lang mga damit. Naghanda ako. Mula pa noong gabing narinig kong sinabi nilang dapat mailipat mo na sa pangalan ko. Paano kung makipaghiwalay yang babaeng yan? Walang nakahalata habang tahimik kong kinokopya ang mga pinakamahahalagang dokumento. Sa loob ng maleta ay may isang folder na maingat na nakabalot.
Naglalaman ito ng mga bank statements, internal reports at mga dokumentong nagpapakita ng mga kahina-hinalang transaksyon at gastos na aking natuklasan. Sa isa pang folder, naroon ang orihinal na kopya ng loan agreement sa bangko na nakapangalan sa akin at lahat ng guarantee documents. At ang pinakahuli, ang dokumentong maglalagay ng pako sa kanilang kabaong, ang stock certificate na malinaw na nakasaad ang aking pangalan bilang may-ari ng 40% ng kumpanya. Mga legal na ebidensya. Napangisi ako habang tinitingnan ang mga dokumento. Sa loob ng 8 taon, nanahimik ako at nagtiis. Akala ko ang pagprotekta sa pamilya ang pinakamahalaga. Ngunit sa huli, ang nagprotekta sa akin ay mga papel at pirma. Sinasabi nila ang babae ay dapat mahinahon at mapagpasensya. Tama, ngunit kung masyadong mahinahon, dudurugin ka. Kung masyadong mapagpasensya, tatapakan ka. Minsan, kailangan mong maging matatag at gumuhit ng linya. Kung hindi, lalamunin ka nila ng buo. Noong gabing iyon, halos hindi ako natulog, hindi ako umiyak. Sinuri ko lang muli ang mga dokumento, tinitiyak na walang mali. Ipinangako ko sa sarili ko, sobra na ang tiniis ko. Sa pagkakataong ito, hindi ako pwedeng magkamali. Tahimik ang gabi, tanging tunog lang ng electric fan at ang mahimbing na paghinga ni Mama mula sa kabilang kwarto ang aking naririnig. At ako, na parang isang taong naghihintay ng simula ng isang paglilitis, ay hinintay ang pagsikat ng araw. Kinabukasan, pagkatapos lang mag-almusal ni Sofia, binuksan ko ang aking laptop. Gumawa ako ng isang formal na email para sa board of directors ng kumpanya. Walang emosyon. Formal, malinaw, at base sa ebidensya. Ang nilalaman, isang request na pansamantalang itigil ang lahat ng pagbabago sa shareholder composition at voting rights hanggang matapos ang isang legal na pagsusuri. Inattach ko ang mga kinakailangang dokumento sapat na para ipakita sa kanila na hindi ako nagbabanta ng walang basehan. Pagkatapos ipadala ang email, tumawag ako sa aking bank manager. Isang salita lang ang sinabi ko. I-invoke ko po ang risk management clause. Bilang guarantor, ipinatigil ko ang lahat ng fund disbursement na may kinalaman sa utang hanggang matapos ang verification ng mga dokumento. Sandaling natahimik ang nasa kabilang linya at pagkatapos ay sumagot, "Yes, ma'am, susundin po namin agad." Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang screen. Ang isip ko ay kalmado. Sa sandaling iyon, hindi na ako ang asawang naghihintay ng awa sa kusina. Ako na ang may hawak ng balbula sa daluyan ng dugo na bumubuhay sa kanila. Bandang 9:00 ng umaga, nagsimulang mag-ring nang walang tigil ang aking cellphone. Bago pa matapos ang isang tawag, may kasunod na agad. Ang una ay si Marco. Hinayaan ko munang mag-ring ng ilang beses bago ko sinagot. Ang boses ko ay kalmado na parang nasa isang business call. Mula sa kabilang linya, sumisigaw si Marco. Ang boses niya ay paos na parang isang taong malapit ng mabaliw. "Isabela, anong ginagawa mo? Gusto mo bang paralisahin ang kumpanya?" Hindi ako nakipagsigawan. Dahan-dahan at malinaw kong sinabi, kung nag-resign na ang katulong, kailangan niyang i-turn over ng maayos ang mga libro, di ba? Biglang natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, narinig ko ang magulong tunog, mga boses ng taong nagpapanik at isang malakas na pagsara ng pinto. Tila isang gulo sa loob ng isang kwarto. Naiintindihan ko. Sa sandaling i-pull out ko ang aking guarantee, hihinto ang daloy ng pera ng kumpanya. Matitigil ang mga proyekto. Nabuhay sila sa swerte ng pamilyang De Leon, pero ang swerteng iyon ay nakakabit sa isang pirma ko. Hindi pa ako nakakahinga, may isa na namang tawag, ang biyenan ko. Ang boses niya ay hindi na matinis, tulad ng kagabi, nanginginig. Halatang pinipilit niyang mapanatili ang kanyang dangal sa gitna ng pagkabigla. "Isabela, Hija, kumalma ka muna.
Umuwi ka dito at mag-usap tayo. Lahat naman ay nadadaan sa maayos na usapan, di ba? Natawa ako sa narinig ko. Ang taong tumawag sa akin na katulong sa harap ng buong pamilya kagabi, ngayon ay hidya ang tawag at nagmamakaawa. Ngunit hindi na ako nadadala sa ganyang mga salita. Sinabi ko ang isang bagay na hindi malakas, hindi mahina, pero sapat para maintindihan niya kung nasaan na ang kanyang posisyon. Hindi po ako naging katulong ni Numan. Ako po ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanyang yan. Walang nang nagsalita sa kabilang linya. Tanging ang kanyang mabigat na paghinga ang naririnig ko. Naiisip ko siyang lumingon-lingon, naghahanap ng tulong, pero walang makakatulong sa kanya. Ang kailangan nila ay hindi ang aking patawad, kundi ang pagbukas ko muli ng balbula ng pera. Tanghali, sinabi ni Mama na maingay sa labas. Sumilip ako sa kurtina. Diyos ko, ang daming tao sa tapat ng gate namin. Ang mga mukhang tumawa sa akin kagabi, ngayon ay maputla. May tumatawag sa pangalan ko. May kumakatok sa gate at may nagpapanggap na mabait. Isabela, lumabas ka naman, mag-usap tayo. May isa na hindi pa rin nawawala ang galit, babae lang, ang tapang, ngunit wala nang tumatawa. Wala nang naglakas loob na tawagin akong katulong. Nakatayo ako sa likod ng pinto, hindi sila tinitingnan. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ako sa loob at inilapag ang cellphone sa mesa. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Sa loob ng 8 taon, ito ang unang beses na nakita kong nanahimik sila sa harap ko. Ngunit sa katahimikan na iyon, naramdaman kong ang tunay na bagyo ay paparating pa lang. Pinanood ko silang lahat na magtipon sa tapat ng gate ng bahay ng mga magulang ko, pero hindi ako lumabas. Pumasok ako, nilock ang pinto at sinabi kay Mama sa kalmado ngunit matatag na boses, "Ma, sa mga susunod na araw, siguraduhin niyo pong laging nakalock ang gate. Kapag may naghanap sa akin, sabihin niyo pong nasa business trip ako. Huwag na huwag po kayong magbubukas ng pinto, lalo na kapag wala ako." Tiningnan ako ni Mama sandali at tumango. Hindi na siya nagtanong, sinabi lang niya, "Gawin mo kung ano ang sa tingin mo ay tama. Ako na ang bahala kay Sofia." Gumaan ang loob ko sa sinabi niya, pero alam kong hindi ito ang oras para maging emosyonal. Hindi ako umiyak o nagreklamo. Dahil sa sandaling maging emosyonal ako, gagamitin nila iyon laban sa akin. Nagbihis ako ng maayos. Iniwan si Sofia kay Mama at sinabing, "Sofia, be good kay Lola ha?" Babalik agad si Mama. Hinawakan niya ang kamay ko at nagtanong, "Promise, Mama, babalik ka?" Yumuko ako at tinitigan siya sa mata. Oo naman, palaging babalik si Mama kay Sofia. Pampalubag loob iyon sa kanya, pero isa ring pangako sa sarili ko. Umalis ako at pumunta sa isang maliit na coffee shop malapit sa opisina ng aking abogado. Umupo ako sa isang sulok at tinawagan si Attorney David Cruz na ilang beses ko nang nakonsulta noon para sa mga usaping negosyo. Pagkasagot niya, hindi na ako nagpaligoy-ligoy. "Attorney Cruz, kailangan ko po ng 30 minuto ninyo. Kailangan ko ng isang matibay na dokumento na hindi na nila mababago." Sandaling natahimik ang kabilang linya at pagkatapos ay narinig ko ang kanyang kalmadong boses. "Anong klaseng pressure po ang nararanasan ninyo, Mrs. De Leon?" Hindi ako nagpaliwanag ng mahaba. Ininsulto nila ako, may plano silang kunin ang shares ko at ngayon pinalalabas nilang ako ang may kasalanan sa lahat. Pagkatapos kong magsalita, matalas siyang nagtanong, "Gusto niyo po bang manalo o gusto niyo silang matakot?" Walang pag-aalinlangan kong sinagot, "Pareho po." Kung ganoon, sabi ni Attorney Cruz, hindi tayo pwedeng maging emosyonal. Dapat tayong kumilos sa loob ng batas, pero dapat matatag ang ating atake. Gusto nilang palabasin na kayo ang nanggugulo. Kailangan nating patunayan na pinoprotektahan niyo lang ang inyong ari-arian at legal na karapatan. Naging mas malinaw ang isip ko. Tama. Sa ganitong laban,
Kung sino ang may katwiran, siya ang mananalo. Binuksan ko ang aking laptop at ipinadala sa kanya ang lahat ng file, ang loan agreement, guarantee documents, stock certificate at ang report ng mga kahina-hinalang transaksyon. Mabilis niyang tiningnan ang mga ito at sinabing, "Okay, dalawang bagay ang gagawin natin. Una, magpadala ng official notice sa board na itigil ang lahat ng pagbabago sa shares dahil sa legal risk. Pangalawa, i-freeze ang fund disbursement base sa risk management clause. Tandaan, dapat formal at walang emosyon ang mga dokumento." Tumango ako at nagsimulang mag-type. Ang email sa board ay may malinaw na subject: request for a temporary halt on procedures regarding shareholder composition, voting rights, and legal representative designation. Ang nilalaman ay simple. May mga senyales ng paggamit ng mga peking dokumento at pirma, kaya't hinihiling kong itigil ang lahat hanggang matapos ang verification. Pagkatapos, tumawag ako sa bangko. Muli, formal kong sinabi, "I am invoking the risk management clause on my guarantee agreement. Please temporarily freeze all related fund disbursements pending verification of signatures and shareholder composition." Muling tumawag ang cellphone ko. Si Marco. Tiningnan ko lang ang screen at hindi sinagot. Nagpadala ako ng isang maikli ngunit matalas na text message. "Kung gusto ninyong makipaglaro ng kapangyarihan, daanin natin sa dokumento. Huwag sa bibig ng nanay mo. Hindi nanginginig ang kamay ko." Alam kong ang mga salitang iyon ay sasakal sa kanya. Sinubukan nilang manalo sa pamamagitan ng pangiinsulto pero dinala ko sila sa arena ng batas. Wala pang 10 minuto, tumawag si Doña Elvira. Ang boses niya ay kakaibang malambing, isang lambing na halatang nagtatago ng takot. "Isabela, Hija, umuwi ka na dito, mag-usap tayo." Sumandal ako sa upuan at kalmadong sumagot, "Kagabi po, tinawag niyo akong katulong. Kapag nag-resign na po ang katulong, dapat malinis ang pag-alis, di ba?" Natahimik ang kabilang linya. Alam kong sa sandaling iyon, ang mukha niya ay puno ng galit at pagkabigla, ngunit hindi ko na kailangang isipin pa. Sapat nang malaman niya na tandang-tanda ko ang sinabi niya at hindi na ako ang taong kaya niyang utusan. Tanghali, isang maikli at masamang text message ang dumating mula kay Paulo, ang bayaw ko. "Ate, kapag sumobra ka, baka pati si Sofia mawala sa'yo." Pagkabasa ko, nanlamig ang buong katawan ko. Sinimulan na nilang gamitin ang aking anak, ang nag-iisang bagay na alam nilang hindi ko kayang isugal. Hindi ako sumagot. Agad kong kinuna ng screenshot ang mensahe at ipinadala kay attorney. Cruz na may kasamang memo, karagdagang ebidensya. Mabilis siyang sumagot, "Huwag burahin. Mula ngayon, lahat ng komunikasyon ay dapat may record." Tiningnan kong muli ang text. Napagtanto kong sila na mismo ang naglalabas ng kanilang tunay na kulay. Ang isang disenteng tao ay hindi gagamitin ng isang bata bilang alas sa isang laban. Noong hapong iyon, isang dating kasamahan sa accounting department ang nag-text sa akin, "Ma'am Bella, nagkakagulo na po ang mga supplier. Laging tinatawag ang accounting at nag-abiso na po ang bangko na frozen ang funds. Nagpapanik na po ang lahat." Isang salita lang ang isinagot ko, "Sundin niyo lang ang proseso. Kapag may pumilit sa inyong pumirma, huwag na huwag kayong papayag." Isinara ko ang cellphone at tumingin sa labas. Ang naramdaman ko ay hindi tagumpay o paghihiganti. Pakiramdam ko'y tinapik ko lang ang kamay ng isang magnanakaw na sinusubukang dukutin ang aking bulsa. Alam kong mas lalo silang magpupumiglas, ngunit nagbago na ang laro. Hindi na ako nasa kusina, nasa posisyon na ako na pinakakinatatakutan nila. At sa unang pagkakataon, isang mapait na katotohanan ang aking natutunan. Akala nila marunong lang akong magluto ng pagkain, pero ang totoo, ang pinakamagaling kong lutuin ay ang takot ng mga taong gustong kunin ang hindi sa kanila. Alam kong hindi sila titigil, pero hindi ko akalain na bababa sila sa ganitong antas.
Imbes na makipag-usap ng maayos, ang plano nila ay siraan ako sa harap ng buong mundo, palabasin akong sakim at walang utang na loob para sa huli ako na mismo ang susuko dahil sa kahihiyan. Alam na alam nila na sa ganitong laban, hindi lang dokumento ang mahalaga, kundi pati na rin ang opinyon ng publiko. Noong hapong iyon, habang nasa bahay ako, walang tigil ang pagring ng cellphone ni Mama. Pagtingin niya, namutla siya. Nanginginig niyang iniabot sa akin ang cellphone. Anak, tingnan mo to. Sa group chat ng pamilya nila, sinisiraan ka. Ang pangalan ng group chat, Angkan ng De Leon. Sa loob, si Tita Lorna ang walang tigil sa pagpost. Bawat mensahe ay gatong sa apoy. Nakipagtanan daw yan, kaya umalis ng bahay. Ninanakaw daw niya ang pera ng kumpanya. May kasama pang umiiyak na emoji na para bang siya ang biktima. May sumang-ayon, ganyan talaga kapag babae ang may hawak ng pera. May isa namang nagsabi, kawawa naman si Marco, under desaya pala. Habang binabasa ko, nanlalamig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa kanilang mga salita, kundi dahil napagtanto kong gumagawa sila ng kwento para bigyang katwiran ang kanilang susunod na hakbang. Bago pa man ako makasagot, may narinig akong ingay sa labas, mga bulungan, tunog ng sasakyan at mga sigaw ng pangalan ko. Tumakbo si Mama sa bintana at nang bumalik, maputla ang mukha. Diyos ko, sinugod ka nila dito. Dali-dali kong dinala si Sofia sa kabilang kwarto at sumilip sa siwang ng pinto. Sa tapat ng gate, ang daming tao na parabang mga maniningil ng utang. Ang ilan ay nakataas ang cellphone at kinukunan ng video ang aming bahay. Si Tita Lorna ay nasa harap, nakaturo at sumisigaw. Kung kinuha mo ang pera ng pamilya namin, ilabas mo, magnanakaw. Nandoon din si Doña Elvira. Hindi siya sumisigaw, pero ang malamig niyang tingin ay tila isang patalim. Nagsimulang umiyak si Sofia sa takot. Nanginginig si Mama habang hawak ang aking damit. Anak, huwag kang lalabas. Baka i-edit nila ang video at palabasin kang masama. Tiningnan ko si Mama, ang nakasarang pinto, at ang aking anak. Kumukulo ang dugo ko, pero pinigilan ko. Alam kong kung magtatago ako, mas lalo silang magiging matapang. Kung lalabas ako, dapat bilang isang taong walang ginagawang masama. Binuksan ko ang pinto. Hindi ako sumigaw. Tinitigan ko lang sila ng diretsyo at sinabi sa malakas na boses para marinig ng mga kamera, yung mga kumukuha ng video, lumapit kayo. Kuhanan nyo ng malinaw para walang masabing edited. Sandaling natigilan sila. Agad na sumigaw si Tita Lorna, ang kapal ng mukha mong lumabas pa, magnanakaw. Kalmado ko siyang sinagot, anong pera po ang sinasabi ninyo? May dala po ba kayong dokumento? Natigilan siya at pagkatapos ay nagsimulang magsalita sa mga tao sa paligid. Tingnan nyo, ang galing umarte. Sa sandaling iyon, lumapit si Marco. Gusot ang damit, seryoso ang mukha para siyang biktima. Humarap siya sa kamera at sa malumanay na boses sinabi, Isabela, ibalik mo na ang mga dokumento. Mag-asawa pa rin tayo, wag na nating palakihin ito. Natawa ako. Ang lalaking nanahimik habang tinatawag akong katulong, ngayon ay umaarteng isang responsableng asawa sa harap ng kamera. Tinitigan ko siya sa mata at dahan-dahang sinabi, naaalala mo ba noong gabing iyon habang tinatawag akong katulong ng buong pamilya mo, nakaupo ka lang doon? Napapitlag si Marco. Hindi siya agad nakasagot. Sumingit si Doña Elvira, itinuro ako sa harap ng kamera. Ang babaeng ito, ninanakaw ang pera ng anak ko at gustong angkinin ang buong kumpanya. Ngumisi ako. Isang salita lang ang isinagot ko. Nagkakamali po kayo, Donya. Pinoprotektahan ko lang po ang ebidensya. Pagkatapos, may napansin ako. Isang lalaking hindi ko kilala na may maliit na microphone na nakakabit sa kanyang cellphone. Profesional ang kanyang pagkuha ng video. Hindi siya kamag-anak o kapitbahay. Diretsahan ko siyang tinanong, magkano ang bayad sa'yo?
Natigilan ang lahat. Ang lalaki ay napaatras. Agad na sumigaw si Tita Lorna, "Nababaliw na ba to? Pinagbibintangan pa tayong nagbayad ng tao." Hindi na ako nakipagtalo. Inilabas ko ang aking cellphone at pinatugtog ang isang recording. Umalingaw-ngaw sa labas ng gate ang boses nila habang pinag-uusapan ang paglipat ng shares. "Dapat mailipat mo na sa pangalan ko. Paano kung makipaghiwalay yang babaeng yan?" Ang boses ni Doña Elvira, ni Paulo at ang buntong hininga ni Marco. Nanlamig ang buong paligid. Namutla si Marco. Si Doña Elvira ay nanlaki ang mga mata at nauutal na nagtanong, "Ni-record mo kami?" Tinitigan ko siya at simpleng sumagot, "Mas importante po ba yan kaysa sa plano ninyong nakawan ako?" Lumapit ako at sa matalas na boses na rinig ng lahat, sinabi, "Hindi ako nagnanakaw. Binabawi ko lang kung ano ang akin. Ang pagnanakaw ay kwento ng ibang tao." Pagkatapos, tiningnan kong muli si Marco. Nakayuko siya, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil nawasak ang kanyang imahe bilang biktima sa harap ng kamera. Pumasok ako sa loob at niyakap ang umiiyak na si Sofia. Sa sandaling iyon, nanlamig ang buong katawan ko. Isang bagay ang pumasok sa isip ko. Gagamitin na nila ngayon ang anak ko. Pagkatapos ng gulong iyon, alam kong wala nang babalikan pa. Ang susunod na labanan ay hindi na sa tapat ng gate, kundi sa loob mismo ng kumpanya. Kinabukasan, nakatanggap ako ng notice para sa isang emergency meeting. Ang agenda, paglutas sa isyu ng shareholder at responsibilidad sa pananalapi, isang paglilitis. Nagbihis ako ng simpleng damit, walang kasama, dala lang ang isang folder. Sa loob nito, naroon ang lahat ng ebidensya. Ang meeting room ay parang isang korte. Ang mga mukhang naghintay sa akin para magluto, ngayon ay nakaupo para husgahan ako. Umupo ako at inilapag ang folder sa mesa. Si Doña Elvira ang unang nagsalita. Isang manugang, ipinatigil ang daloy ng pera para paralisahin ang kumpanya. Wala ka bang hiya? Kalmado akong sumagot. Ang nakakahiya po ay ang tawagin akong katulong sa harap ng 12 tao. Ang ginagawa ko ngayon ay naaayon sa batas. Inihagis ni Paulo ang isang folder sa harap ko. "Iyan ang kasong estafa laban sa iyo, ate." Tinitigan ko siya. "Magsampa kayo ng kaso, pero siguraduhin ninyong handa kayong managot sa pamemeke ng pirma." Nagulat ang lahat. "Anong pinagsasabi mo?" Sigaw ni Doña Elvira. Inilabas ko ang isang dokumento kung saan ang aking pirma ay halatang kinopya at idinikit lang. Ito ang dahilan kung bakit ko ipinatigil ang lahat. Biglang pumasok si Attorney Cruz, ang abogado ko po. Malamig na sinabi ni Attorney, "Cruz, dahil sa senyales ng pamemeke, hinihiling naming itigil ang meeting na ito. Kung may magtatangkang itago ito, isusumitin namin ang lahat ng ebidensya sa mga autoridad." Namutla si Doña Elvira. Tumingin siya kay Marco. Muling umarte si Marco. "Isabela, sinisira mo ang pamilya natin." Pinutol ko siya. "Nagsimulang masira ang pamilya noong hinayaan mong insultuhin nila ako." Binuksan ko ang aking laptop at ipinakita sa screen ang mga bank transfer. Sa loob ng 6 na buwan, ang pera para sa mga proyekto ay napunta sa personal na account ni Paulo at ni Tita Lorna. Nagkagulo ang meeting room. Sumigaw si Tita Lorna, "Hayop ka, gusto mo kaming patayin lahat." Dahan-dahan kong sinabi, "Ang hayop ay yung gumagawa ng peking video at ginagamit ang isang bata para manakot na kukunin ang custody." Natahimik ang lahat. Isinara ko ang laptop at tinitigan sila. Simula ngayon, hihilingin ko ang isang special audit. Kung sino ang gumalaw sa mga dokumento, siya ang mananagot. Paglabas ko, isang bagay ang malinaw. Tumawid na sila sa linya at ang laban na ito ay hindi matatapos sa isang meeting lang. Pagkatapos ng meeting, ang pinakakinatakutan ko ay hindi na ang mga mura, kundi ang kanilang katahimikan. Isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nag-iba sila ng stratehiya,
Hindi na pera at dokumento ang kanilang sandata. Ang puntirya na nila ngayon ay ang aking anak. Isang araw, habang ihahatid ko si Sofia sa school bus, may napansin akong isang di pamilyar na sasakyan sa kabilang kalsada, nakabantay sa aming bahay. Nang hapon, nang ipasyal ni Mama si Sofia sa park, nandoon na naman ang sasakyan. Kinabukasan, tumawag ang guro ni Sofia. "Ma'am, may isang lalaki po dito, nagpakilalang tatay ni Sofia. Sabi niya, may sakit daw po ang bata at dadalhin sa ospital." "Huwag niyo pong ibibigay ang bata," sigaw ko. "Papunta na ako." Pagdating ko sa eskwelahan, nandoon nga si Marco. May kasamang isang babae na para bang isang social worker. Kalmado niyang sinabi sa guro, "Medyo unstable po kasi ang nanay ni Sofia ngayon. Nag-aalala lang ako sa bata." Doon ko naintindihan. Ito ay isang direktang atake sa aking karapatan bilang ina. Pinalalabas nilang hindi ako karapat-dapat na mag-alaga para makuha nila si Sofia. Lumapit si Marco at bumulong, "Sa'yo na ang shares. Pero kaya mo bang protektahan ang anak mo?" Ang mga salitang iyon ay parang isang saksak sa puso. Noong gabing iyon, muli kong nakita ang sasakyan sa kanto at doon ko napagtanto, hindi na sila lalaban ng patas. Lalaban sila ng marumi. Tumawag ako kay Attorney Cruz. Ginamit na nila ang anak ko. Kung ganoon, sabi niya, kailangan nating putulin ang kanilang ugat. Unahin natin ang may hawak ng maruming pera, si Paulo at si Tita Lorna. Nag-isip ako ng isang plano. Nagpanggap akong mahina. Nag-text ako kay Marco. Payag na akong makipag-ayos, pero gusto kong makausap si Mama at si Paulo lang. Walang ibang kamag-anak, walang kamera. Para sa kapakanan ni Sofia. Pumayag sila. Pagdating ko sa bahay nila, umarte silang parang walang nangyari. "Oh, buti naman at natuto ka ng lumugar," sabi ni Doña Elvira. Hindi ako ngumiti. Umupo ako at sinabing, "Nandito ako para tapusin ang usapan. Ititigil ko ang request para sa special audit at ang pag-freeze sa mga pondo. Pero kapalit nito, kailangang pumirma ni Paulo sa isang kasulatan na nagsasabing lahat ng kahina-hinalang transaksyon ay desisyon niya at siya ang mananagot sa lahat." Sumigaw si Paulo, "Nababaliw ka na ba? Gusto mo akong ipakulong?" "Hindi," sagot ko. "Gusto ko lang ng katotohanan. Kung wala kang ginagawang masama, bakit ka matatakot pumirma?" Sumingit si Doña Elvira. "Isabela, sobra ka na. Kapatid yan ng asawa mo. Nung tinawag niyo po akong katulong, hindi niyo ako itinuring na pamilya. Kaya huwag niyo po akong piliting ituring siyang kapatid ngayon." Lumapit si Marco. "Isabela, huwag mo na silang ipitin. Sabihin mo kung anong kailangan mo. Ang kailangan ko ay isang asawang hindi gagamitin ng anak niya para takutin ako sa harap ng eskwelahan." Inilabas ko ang kasulatan. "Pirmahan niyo o hindi, nasa inyo yan. Pero alalahanin ninyo, lahat ng orihinal na dokumento ay nasa abogado ko na. Kapag may nangyari sa akin o kay Sofia, didiretso ang lahat ng iyon sa mga autoridad." Doon ko unang nakitang namutla ng husto si Doña Elvira. Umalis ako. Hindi ko kailangan ng pirma nila agad. Ang kailangan ko ay itanim sa isip nila na hawak ko ang huling baraha. Pag-uwi ko, nakatanggap ako ng isang text mula sa isang di kilalang numero. "Ingatan mo si Sofia." Nanlamig ang kamay ko, pero hindi sa takot. Dahil sa text na iyon, inilantad ng nagpadala kung sino siya. At kapag kilala mo na ang kalaban, kaya mo na siyang talunin. Kinabukasan, isang pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder ang ipinatawag. Ang plano nila, alisan ako ng karapatan at palabasing ako ang salarin. Dumating ako kasama si Attorney Cruz. Ang 12 kamag-anak ay nasa harap, umaarteng mga bayani. Si Marco ay nagsalita sa harap, sinisisi ang isang individual. Si Doña Elvira ay umarteng isang kaawa-awang ina. Humingi ako ng pagkakataong magsalita. Ipakita po natin sa screen ang financial report ng nakaraang 6 na buwan.
Nang lumabas ang mga numero, nakita ko ang pagkunot ng noo ng ilang shareholder. Pagkatapos, ikinonekta ko ang aking cellphone sa speaker. Mayroon po akong isang recording na natanggap kagabi. Umalingaw-ngaw ang boses ni Paulo na kausap ang isang lalaki. Bago pa tayo ma-audit ng babaeng, yan, ilabas mo na ang pera. Kapag nagtagal yan sa atin, patay tayong lahat. Namutla si Paulo. Ni-record mo ako? Hindi, sagot ko. May nagtip sa akin. Doon, nagbago ang ihip ng hangin. Si Marco, sa sobrang galit ay sumigaw. Gusto mong wasakin ang lahat? Tinitigan ko siya. Ang sumira sa lahat ay ikaw. Noong pinili mong manahimik sa harap ng mali. Tumayo ako at gamit ang aking karapatan bilang shareholder sinabi, hinihiling ko ang pansamantalang pagpapatalsik kay CEO Marco De Leon at ang pagsasagawa ng isang independent external audit. Kung sino ang pabor sa katotohanan, itaas ang kamay. Kung sino ang pabor sa pagtatakip, manatili sa kinauupuan. Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga shareholder. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot na bumagsak ang kumpanya. At iyon ang tunay na kapangyarihan. Nanigas si Doña Elvira, nakayuko si Tita Lorna. Si Paulo ay parang isang dagang naghahanap ng butas na mapagtataguan. At si Marco, sa unang pagkakataon, napagtanto na ang babaeng hinayaan niyang tawaging katulong ay ang babaeng sumisira ngayon sa kanyang trono. Humarap ako sa lahat at sinabi, hindi ako naparito para makipag-away. Naparito ako para ayusin ang mga bagay sa tamang lugar. Pagkatapos ng pagpupulong na iyon, sunod-sunod na ang nangyari. Si Paulo ay ipinatawag para sa isang investigasyon. Ang mga supplier ay nagsimulang umatras. Ang mga shareholder ay humiling ng formal na pagpapatalsik kay Marco. Isang araw, nakipagkita sa akin si Marco sa isang coffee shop. Isabela, tama na, ibibigay ko na ang divorce. Sa'yo na ang shares, itigil mo na lang ito. Ang pagbagsak mo ay hindi dahil sa akin, sagot ko. Dahil iyan sa pananahimik mo. Inamin niyang alam niya ang lahat, pero akala niya'y simpleng problema lang ng pamilya. Hindi mo alam o ayaw mo lang alamin? Tanong ko. Pinili mo ang madaling paraan at ipinasa sa akin ang lahat ng hirap. Sa huling pagpupulong, sa harap ng lahat, umamin si Marco. Alam kong may nawawalang pera, pero nagtiwala ako sa pamilya ko, kasalanan ko. Pagkatapos noon, formal siyang tinanggal bilang CEO. At ako, bilang may hawak ng pinakamalaking kaalaman sa pananalapi ng kumpanya, ang hinirang na pansamantalang CEO, ngunit ang pinakamalaking laban ay hindi pa tapos. Sa kabila ng lahat, nagsampa sila ng kaso para kunin ang kustodiya ni Sofia gamit ang mga dahilan na ako ay unstable at mapaghiganti. Sa korte, muling umarte si Marco bilang isang kaawa-awang ama. Gusto ko lang ng magandang kinabukasan para sa anak ko. Si Doña Elvira naman, hindi namin hahayaang lumaki ang apo namin sa isang ina na puno ng galit sa kanyang pamilya. Hindi ako nakipagtalo. Inilabas ni Attorney Cruz ang ebidensya, ang text message na, ingatan mo si Sofia. Ayon po sa aming investigasyon sa tulong ng telco, sabi ni Attorney Cruz, ang numerong nagpadala nito ay nakarehistro sa isang secondary phone na konektado kay Mr. Paulo De Leon. Natahimik ang lahat. Sa gitna ng gulat, biglang pumasok si Paulo na halatang pagod at iritado. Bakit? Anong kasalanan ko? Sigaw niya. Nawala sa sarili si Marco at sinigawan siya. Ikaw ang nagpadala nito, di ba? Doon sumabog si Paulo. Kasi masyado kang malambot, kuya. Kailangang takutin ng babaeng yan para ilabas niya ang pera. Kung hindi dahil sa'yo, mamamatay tayong lahat sa gutom. Ang pag-amin na iyon ay isang bomba. Naintindihan ng lahat. Ang aking anak ay isa lang piyesa sa kanilang laro para sa pera. Nanigas si Marco. Sa unang pagkakataon, nakita kong tunay na nanginig ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot na mawalan ng pera, kundi dahil sa takot sa karumal-dumal na katotohanan tungkol sa kanyang sariling pamilya.
Ilang buwan ang lumipas at ang lahat ay unti-unting nanahimik. Ikinasal kami ni Marco sa korte. Ako ang nakakuha ng kustudiya kay Sofia. Bumaba ako bilang pansamantalang CEO. Piniling manatili bilang isang shareholder na lang. Mas pinili ko ang kapayapaan para sa aming mag-ina. Nagsimula ako ng isang maliit na foundation para tulungan ang mga babaeng gustong magsimula ng sarili nilang negosyo. Isang araw, habang nasa palengke ako, may tumawag sa pangalan ko, Isabela. Paglingon ko, nandoon si Doña Elvira. Mas maliit siya kaysa dati at wala na ang yabang sa kanyang mukha. Tinitigan niya ako at sa boses na halos pabulong, sinabi, "Patawarin mo ako." Isang salitang napakatagal kong hinintay. Tiningnan ko siya, wala nang galit sa puso ko. Siguro dahil napagod na rin ako. Isang bagay lang ang nakita ko. Nagbabayad na rin siya sa kanyang mga kasalanan sa sarili niyang paraan. Sa malumanay ngunit malinaw na boses, sumagot ako, "Hindi na po ako galit." Pero hindi ko po makakalimutan. Tumango siya at yumuko. Tinalikuran ko siya at naglakad palayo. Hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil para makapagpatuloy, kailangan kong isara ang pinto ng nakaraan. Isinulat ko ang kwentong ito, hindi para husgahan ninyo ang aking dating pamilya, kundi para sa mga taong sa sandaling ito ay nagtitiis sa pang-aabuso para lang sa kapayapaan. Tandaan ninyo, minsan, ang pananahimik ay hindi nagdudulot ng kapayapaan. Nagpapalaki lang ito ng problema. At kapag ang isang babae ay tumangging magpatapak, doon nagsisimulang yumanig ang lahat ng bagay na akala mo'y matatag.